So what's up guys, welcome back again to my vlog. And today may pupuntahan tayo. Mapapansin nyo wala yung MR2 dito lang yung dalawa kong motor, e-bike pala yung isa. Yan. And today pupunta tayo ng Carmona, Cavite para pick upin yung ating MR2 dahil nagpa-EPS tayo kay Kachamba. And yun, ngayon na yung araw para kukunin na natin siya. So finally, tapos na yung ating project sa kanya, hopefully. And tara, samahan nyo ako guys. Yun guys, nandito tayo kay Kachamba. Ano yun yung MR2. Yun na rin yung white plate niya. Pero ang ginawa ko kasi... So, naka-EPS na siya ngayon. Hindi na natin kailangan mag-alala doon sa tulo niya. And yun, tara. Uwi na natin siya ng Santa Rosa. Ang ginawa ko... So, ito pa rin naman siya. Kung ano yung mga equipment, binalik ko lang. So, papakita ko sa inyo kung gaano kalambot yung steering niya. So, yun guys, napakalambot ng steering niya. Like as in, konting pihit lang. Yun, kaya one finger, Mamaya, papakita ko sa inyo pag stationary siya. Yan, so, pero napalambot na steering niya, solid. Salamat Sir Kachamba sa pag-buo ng project nitong EPS ng MR2. Guys, papakita ko sa inyo kung gaano kalambot yung steering niya. Yan, lambot, pakalambot as in. So, sumasabit lang yung fender liner niya. Pero pakalambot guys. Yan. So yan, pag stationary. So yan, buti maganda reading natin ng alternator. Kasi ganito yan, kapag sa over naman ng charge dun sa battery, so mataas ang voltage, namamatay ng kusa yung EPS. Kapag naman sobrang baba, pinapatay niya rin yung supply dun sa EPS. Bali protection yun nung EPS natin. Yan. So matagal kong di na vlog to kasi ito, sinisecret ko yung project. Yan. So ito yung update dito sa MR2. So masaya ako. Yan. So tara, uwi muna tayo para mapakita ko sa inyo kung ano itsura ng ilalim. So currently, pa-exit na tayo ng Carmona. Yan. So under na tayo, mag-SLEX na tayo. So uwi na rin muna ako kasi may pasok ako. Pero yun, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng EPS sa ilalim. So tignan nyo guys, ito kaya niya ng tignan nyo lang. Noon, hindi ko magawa to kasi napakatigas ng steering and walang power assist dun sa pump kasi nga nagtutulo. So nagmamalfunction dun sa ECU. Pero ngayon kayang-kaya na. So ito din guys, papakita ko sa inyo. So karamihan ng EPS walang ganto. Pag pinaling natin ganto, yan. So nag-auto center siya. So karamihan na kasi nang kino-convert, sabi ni Sir Kachamba, hindi na nag-auto center. Pero ito nag-auto center. So yon, good thing yon. Yan, lambot. Super quality yung gawa nila Sir Kachamba, pati satisfied naman ako sobra. So ngayon guys, papakita ko naman sa inyo kung ano yung itsura na nag-EPS dito sa MR2. So kauwi ko lang, galing ako school, so tara, pakita ko sa inyo. Yan guys. Kung makikita nyo, yan yan. So yan yung pinaka EPS. Ito yung motor, yan yung maabang yan. So itong clutch, may naging problem dito sa clutch pedal. So tumatama yung parang pag-release back niya. So pinalta na lang ng spring yun. Pero yan yung itsura nung kanyang EPS sa ilalim. Yan. So nahirapan din baklasin to kasi etong mga panels na dito sa may dashboard magkakasama na. So yan yan, nakabalot na yan ng carpet. Tapos yung steering rack din niya, papakita ko na lang dito yung mga video ni Sir Kachamba. And ito yung sinasabi ko sa inyo guys, yung sa may clutch pedal. Ito, kasi pag tinatapakan mo yung clutch pedal,
Eto, umaangat to. Gumaganon yan. So, tatama siya dito sa may, yan, ito sa may motor niya dito. Yan. So, kailangan pa namin kalasin to. Pag-iwahiwalay para makuha lang to. Parts niya. So, ito yung mga hinimay. Para lang makalas yung column. Sheesh! Aray ko. Man, bagong challenge mga kachamba. So, akala ko okay na dahil maluwag dito. Ayan, sorry sa video. So, MR2 to mga kachamba. Ito ang problema. Kahit ipwesto ko dito yung EPS, kahit saang side dyan ipwesto yung EPS, hindi uubra. Dahil dito sa may, kung ano man tawag nito, ng clutch. Kasi, kapag inapakan ng clutch, hahampas siya papuntang likod. Nandito yung EPS, tatamaan niya. So i-alert ko kay customer kung pwedeng tanggalin to, kasi ang purpose lang naman nito sa tingin ko is para mag-return yung clutch pedal. So most likely we have to modify, replace ng spring na lang na nandito, nakahatak na lang dito. Same sa mga GLI or mga Corolla ngayon na nandun lang din naman. So, we'll study kung pwede nating tanggalin to. Wala na rin yung mga tulo-tulo niya. Pero papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng harapan para makita nyo kung anong ginawa dun sa hydraulic na power pump. Yan. So, dito naman, kung makikita nyo, ito kasi yung linya ng power steering hose papunta dun sa rack and pinion niya. So, yan. Tinanggal na lang siya. Yan. Hindi ko na to pwede ibalik kasi pag binalik ko pa to, magkakaroon ulit ng pressure. So sabi ni Sir Kachamba is titigas ulit. Pero hindi na katulad ng dating manual steering. Tapos ito yung power steering ECU niya. Ito kasama rin yan. Relay. So wala nang connection yan. Pinatay na din nila yan para hindi na gumana tong mismong power steering pump. Kaya ito yung power steering pump niya. Dito yung kanyang reservoir na power steering fluid. Tanungin nyo ako guys, magkano yung nagastos dito sa papa-EPS ng MR2? Well, di ko siya basta-basta masasagot kasi iba-iba ang itsura ng steering column ng MR2, lalo pag converted. Pero kasi yung akin medyo nahirapan, so malaki din yung inabot niya. Pero nakapagtanong naman ako sa kapatid ni Kachamba, and then sabi niya sa akin, sa mga Toyota Corolla kasi, GLI, mga ganon, so inaabot ng mga 12.3 to 15K. Ganun lagi ang mga estimation nila. So, hindi sila nagbibigay ng exact na presyo kasi hindi pa nila sigurado kung ano yung itsura ng steering column nyo. Yan. Pero, yun, oh. So, project build sa MR2. Yan. Tapos na tayo. So, wait nyo na lang sa upcoming vlog kung ano yung magiging project car natin na kukunin natin. So, yun guys. Thank you for watching again. I hope na na-enjoy niyo yung vlog ngayon. So, napaka-short vlog lang nito. Siyempre, busy din ako sa school. Pero yun guys, no, wag nyo makalimutan mag-like and subscribe na rin dito sa ating YouTube channel, no, para sa more contents of RMR2. So, yan. Thank you guys. Thanks for watching.